And we are so back for our medium chikahan. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glency Bongga! Ito po ang The TT Show, ang tarayan at halakayan showbiz edition. At ang pag-uusapan natin, syempre pa, ang isa sa may pinakamalakas na palakpakan at pinakabonggang-bonggang hiyawan ng tumungtong sa ASAP California Show. Syempre pa, sino pa ba ito? Kundi ang Kim Pao. Correct! Kim Chiu at Paolo Avellino na dalawa sa mga tunay na magpasaya sa mga Filipinos and of course, foreigners alike sa nasabing noontime variety show na ginawa sa California. At sabi nga ng aming mga message subscribers, inanunsyo na ng close na close sina Kimi at si Paolo na meron nga kailang pelikula. Yes. At kagaya rin na sabi ng aming mga message senders, wala pa raw detalyeng sinasabi si Kimi at si Paolo sa kanilang announcement, pero sure na sure, at sure na sure talaga na mayroong pelikula. Oo, kasi dapat, ano yun sa Showtime dapat i-announce, di ba? Pero, yun na nga, sila Paolo at Kim na mismo ang nag-announce. Na meron talagang pelikula. Yes. Ang tanong ng bayan, itong pelikula bang ito ay pang film fest o pang Valentine's Day? Ano ka tingin mo, kaibigan Glenn? Sana maihabol nila sa film fest, di ba? Maganda yan. Magandang movie ito na makapasok sa film fest. Ang isa pang tanong kasi parang ano yung magiging tema kung ano, 'di ba? Kung another drama ba ito, another rom-com ba ito? Or talagang super sweet-sweetan lang talaga. Oo. Yung romansanang Kim Pao. Yun lang naman ang gusto natin, di ba? Romansanang Kim Pao. Kasi nakikita na natin sila nag-jogging, kumakain together, gumagala together. Romansanang walang pakita. Diba? Hindi lang yung parang marubdob na laplapan sa What's Wrong with Secretary Kim. Kaso meron na entry, di ba, ang Star Cinema sa Film Fest? Na? Yung kay Vice Ganda. Comedy naman yun. Diba? And the breadwinner is? Oo. Don't tell me may karomansado. Prepared ka ba? Nang makita si Vice Ganda may makaromansado on screen. Parang walang masyadong prepared doon. Hindi. Kumbaga kasi, kung ipapasok sa Film Fest itong... Pwede naman siguro, no, na dalawang entries ng Star Cinema. Naman yun eh. Oo, di ba? The second, whether it's going to happen this December or next year, ang importante, may pelikula sila. Yes. At ang pelikulang ito ay isang malaking pagsubok sa kanilang tambalan at syempre pa sa buong Kim Pao universe. Yes. Kasi tandaan nyo po, ang TV ay libre. Diba? Correct. At parehong pinalabas sa free TV, ang Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Kahit pa nga sabihin mong nauna siyang pinalabas sa Prime Video at View na may bayad. Diba? Pero hindi naman ganun kalaki ang bayad sa Prime Video. Kumpara sa sinihan. At sa View, kumpara sa sinihan na depende kung saang lugar ka, may sinihang 350, may sinihang 420. At saka pag nagbayad ka sa Prime, di ba, parang 1 month mo ng subscription yun. Saka tandaan nyo, pag nanood ka ng sine, may pagkain pa. One time mo lang, may pagkain pang factor. May traffic pang factor. Diba? So talagang, kailangan, ang paparating na pelikula ni Kimi at ni Paolo ay magandang talaga. Para lahat ng mga Kim Pao universe at iba pang mga tao ay maging maosyoso tungkol sa pelikula at talagang supportahan ito ng bonggang-bongga. At malaking bagay rin na kailangan talaga maganda yung kwento ni Glenn. Kasi, correct. Kasi, nagbonggang-bongga na yung drama na Kalinlang. Bonggang-bongga yung mga pagpapakyut sa What's Wrong with Secretary Kim. At kanilang romansahan. So, kailangan ibang aspekto ng buhay tungkol sa pakikipagrelasyon na isang lalaki at isang babae ang makatunghayan natin sa paparating na pelikula ni Kim at ni Pao. Basta ako, ang gusto ko lang talaga, maraming halikan. Yung todo.
Diba? Yung talagang narinig mo yung mga pag-sup-sup-sup-supa ng mga Grabe. ng mga labi. Kasi after di ba, Secretary Kim, di ba? Parang level up dapat. Oo, dapat level up. Saka dapat may mga eskribahan ng dila. Ay, grabe naman ito. Pero ako, alam mo, nananalig ako na mag-hit yung pelikulang to. Wala naman duda yun. Oo. Diba? Pero still, kasi importante pa rin na buo ang loob. At higit sa lahat, maraming pera ang buong Kim Pao universe na susugod sa mga sinihan. Kasi importante po talaga ang show of force ay sa mga sinihan. Correct. Yung sa first day, yung sa mga unang oras na unang inilabas ang pelikula, yung mga 1 o'clock screening, 3 o'clock screening, at syempre pa, ang positive word of mouth. Correct. Pagkatapos yung panoorin, i-chika sa social media. Ayun, kayang-kaya na nila yun. Kung gano'n siya kaganda. Ginagawa naman kasi nila talaga yun. Ginawa niyo naman yung sa Linlang. Ginawa niyo yun sa What's Wrong. So, I'm sure, mas dapat yung gawin, di ba? At isa pa malaking tulong, syempre pa, ang palong-palong black screenings, di ba? Itsura kalahating taon naka-black screening ang pelikula. Kasi kayang-kaya nilang gawin yung magpa-trending, di ba? Number 2 nga ang Kim Pao sa ASAP, America. Doon sa ang number 1, syempre si Carlos Yulo. Yes. Pero sa akin still, kahit pa po maging trending topic, palagi ang Kim Pao. Ang kailangan po para kumita ang pelikula ay warm bodies. Yes. Paying audiences. At yung mga taong makikita, syempre, halimbawa ako, nakita ko, ano ba yung pelikula yan ang haba ng pila? Makikurious ako. Diba? Pipila rin ako. Makikigulo rin ako. Yun ang kailangan nating ibigay sa Kim Pao. Correct. Kapag ipinalabas na ang pelikula nila, kung ito ba ay sa Disyembre, sa Oktubre, or sa Pebrero ipapalabas kung kailan man, yung nandun tayong lahat. Pumipila. Nakaabang. Diba? Pag mayroong mga Hollywood franchises, diba? Yes. Diba? Madaling araw pa lang, nakapila na. Para may midnight screening nga agad yung iba, diba? May midnight screening yung iba, tapos nag-aagawan sa pakakuha agad ng ticket. Ganun ang gawin natin sa Kim Pao. Pagpapalabas na yung pelikula nila, diba? Yung talagang magkagulo, mag-ingay. Diba? Hindi lang pwede po kasi na maingay tayo sa social media. Yung tipong yung tipong halos lahat ng sinehan sa, halimbawa sa SM kasi maraming sinehan, di ba? Yung tipong lahat ng sinehan sa SM, kasama na yung IMAX. Ang sarap tingnan nun, no? Yung para kunyari, Kim Pao movie. Cinema 1 to 6 plus IMAX, Kim Pao. Kasi di ba pag film fest, yung IMAX, hindi sakop ng yun di ba? Diba? Or kaya, doon sa Gateway Mall na may bagong sinihan, yung Cinema 11 to 18, Kim Pao movie lang. Diba? Gawin natin yung ganon. Para talagang exciting. Para iba yung energy. Parang sama-sama tayong kikiligin, iiyak. Correct. Diba? Mag-iinit ang katawan kung kailangan. Nasa bonggang-bonggang loving-loving ng Kim Pao. At syempre pa, papalakpakan natin ang husay at galing ni Paolo at ni Kimi sa kanilang pag-arte at sa mahusay ng pagkakasulat, kung sino man ang magiging screenplay writer at kung sino man ang magiging director. Kasi yung mga detalye yan sa tamang panahon, malalaman natin lahat. O tignan niyo po, maski si Kimi at si Pao, hinabi lang, may pelikula sila. Pero walang pag-divulge sa information. Kung si Kimi at si Pao, may gag order, kami pa ba? Diba? So, congratulations sa successful ASAP show sa California, ha? Kitang-kita talagang punong-puno yung venue. At magandang-maganda ang show. At saka ang lakas talaga ng tilian ng mga tao lalo na nung lumabas ang Kim Pao, 'di ba? Sabi nga ng isang netizen na nagvi-video that time. Sabi niya, mas malakas pa daw yung tilian kaysa doon sa kanta ng dalawa. Na-overpower ng tilihan ang pagkanta ng dalawa. At kilig na kilig sila sa kantang Palagi ni TJ Monterde. Hindi kaya yun ang team song nila. Yun nga tinanong sa kanila 'di ba, na may team song daw ba sila? Kaya nila na i-announce na na may movie kasi magkaka-team song kami sa movie. Di ba? Alam niyo na.
May theme song sa movie, kaya may movie. Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang Tarya na Talakihan Showbiz Edition.